Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman tungkol sa anxiety, depression, kung paano ba talaga ito i-overcome. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kung paano ma-overcome ang agoraphobia. Bago ang lahat po ng mga sasabihin ko dito ay base po sa aking karanasan at base rin po sa lahat po ng aking mga natutunan kung paano ko ito napagtagumpayan. Ano ba ang agoraphobia? Ang agoraphobia ay isang uri ng anxiety disorder. Ibig sabihin, isa rin itong sintomas ni anxiety disorder kung saan natatakot ka at umiiwas ka sa mga lugar o sitwasyon na maaaring magdulot sa iyo ng panic attack at madama kang nakakulong. Yung nadadama mo na makukulong ka sa isang lugar o yung wala kang magagawa. Tapos pakiramdam mo, hindi ka na malaya o kaya ay napapahiya ka, natatakot ka sa isang aktwal o inaasahang sitwasyon tulad ng paggamit ng pampublikong transportasyon. Natatakot ka rin sa isang lugar na bukas o nakasarado o kaya yung nakatayo ka sa linya o nasa maraming tao. Ito yung mga nakakatakot na sitwasyon sa isang nakakaranas ng agoraphobia. Ito yung mga sintomas ng agoraphobia. Una, takot na umalis ng bahay mag-isa. Pangalawa, mabilis na tibok ng puso. Pangatlo, problema sa paghinga o pakiramdam ng nasasakal. Pang-apat, pananakit o pressure sa dibdib. Panglima, pagkahilo o masakit ang ulo. Pang-anim, pakiramdam ay nanginginig o kaya manhid. Pang-pito, labis na pagpapawis. Pang-walo, biglang pamumula o panginginig. Pang-siyam, sumasakit ang tiyan. Para ma-overcome nyo ito, ay kailangan nyo ng exposure therapy. Pero bago ko sabihin kung paano gawin ang exposure therapy, ay kailangan nyo munang maintindihan kung ano ang pinagkaibahan ng panic attack at panic disorder. Importanteng malaman nyo kung ano ang pinagkaibahan ng dalawang ito. Dahil itong dalawang ito, ang panic attack at panic disorder, ay may kinalaman dyan sa nararamdaman mong agoraphobia. Kaya mas lalong lumalala yan. Nasabi ko na ito noon pero uulitin ko pa para mas lalo nyo pang maunawaan. Ang panic attack ay physical. Ibig sabihin, nararamdaman mo na. At ang panic disorder naman ay ugali o psychological. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari ay natatakot ka na. Kaya nagkakaroon ka ng ugaling pag-iwas. Doon naman sa panic attack, nagkakaroon ka ng ugaling pagtakas o paglaban. Kaya kapag hindi mo binago ang ugaling ganyan, yung nararamdaman mong agoraphobia ay dadalhin mo ng mahabang panahon. Para ma-overcome mo ang agoraphobia mo, ay kailangan mong baguhin ang ugaling pagtakas, pag-iwas at paglaban. Dahil aalisin mo ang ugaling yan para ma-expose mo ang sarili mo. Ang exposure ay hindi lamang paggawa ng mga bagay o pagpunta sa mga lugar. Ang exposure ay tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman at kung ano ang reaksyon mo sa kung ano ang iyong nararamdaman. Hindi talaga ito tungkol sa kung nasaan ka o kung ano ang iyong ginagawa. Gumagana ang exposure kapag in-expose mo ang iyong sarili sa bagay na iyong kinakatakutan. Sa kasong ito, hindi ka natatakot sa pampublikong sasakyan, sa highway o sa maraming tao o sa iba pa, kundi natatakot ka sa pakiramdam na pagkabalisa, pagkagulat o panic attack. Yan talaga ang totoong dahilan kung bakit natatakot ka. Ang ayaw mong maramdaman ang matakot. Ang iyong layunin ay madama ang mga bagay na iyon sa isang produktibong paraan ng walang pagpupursige o pakikipaglaban o pagpuksa o pagtakas. Ang iyong layunin ay makaramdam ng pagkabalisa, takot at pagkagulat habang wala kang ginagawang bilang tugon. Ang exposure ay maaaring mangyari kahit saan. Kung nakakaranas ka ng mga panic attack kahit na nasa iyong sariling bahay, maaari mong gawin iyon sa parehong paraan na gagawin mo ang pakiramdam na natatakot ka ng walang pag-iwas o pagliligtas. Ang epektibong exposure ay hindi basta-basta o kalat-kalat. Ang mabisang exposure ay kinabibilangan ng binalak, paulit-ulit, pare-pareho
at unti-unting pagtaas ng mga sesyon. Nakakalungkot ito, pero kailangan nating matutunang matakot kaagad. Ang mabisang exposure ay kinabibilangan ng manatili sa hindi komportable na damdamin. Yung hindi mo tatapusin ang session o kaya ay tatakbo ka pabalik sa iyong safe zone kapag natakot ka o yung natakot ka ulit o hindi ka komportable ay hindi yan epektibo. Dapat kang manatili sa sitwasyong iyon kahit na ito ay 30 segundo lamang at bago ka lumabas, dapat mong dagdagan ang oras na iyong ginugol sa sitwasyong iyon sa pamamaraan at tuloy-tuloy. Dito mo malalaman kung paano ang pinakamahusay na gumagana ang exposure. Oo, gusto mong ihinto ang pakiramdam na sintomas na nararamdaman mo. Ibibigay mo ang lahat para hindi na ito maramdaman. Gusto mong malaman na posible itong mawala. Ang iyong pag-asa ay tumaas kapag narinig mo na may ibang tao na tumigil sa pagkakaroon ng sintomas na ito. Mapuputol lamang kapag narinig mo na may iba pa ring nakakaranas nito. Minsan, walang mukhang kasiyasiya maliban kung ito ay nasasangkot ng kabuuang pag-alis ng kinakatakutan at kinasusuklaman na sintomas. Ang katiwalian ng paggaling ay unti-unting dumarating. Ang kaluwagan pagkatapos ng kabuuang pagsuko sa mga sintomas at ang pagkawala ng lahat ng interes sa kung sila ay naroroon o wala. Hindi mo maaaring laktawan ang bahaging ito. Ito ang bahagi na nangangahulugang ng pagiging matapang at pagiging matiyaga. Ang paghahanap para sa pag-aalis ng mga sintomas ay tiyak na mabibigo ka at hindi kailanman magwawakas. Ngunit ito ay ganap na nasa iyong kapangyarihan upang baguhin kung paano mo tinitignan at tumutugon sa iyong mga sintomas. Ganap na normal sa panahon ng recovery na huminto at tanungin ang iyong progress kahit na itinuturing mo ang iyong sarili na medyo nakabawi ka na. Magkakaroon ka ng mga sandaling iyon na medyo nanghihina ka. Ano ang kadalasang nangyayari sa mga sandaling iyon? Ang sagot ay nagkakaroon ka ng mga iniisip na hindi mo gusto. Nararamdaman mo ang mga bagay na ayaw mong maramdaman at binibigyan mo sila ng ilang atensyon at kahalagahan. Iyon lang talaga ang lahat ng nangyayari. Ang tamang kurso ay kasing simple lang. Bagamat hindi ito tungkol sa pag-aalis ng mga iniisip at sintomas sa pamamagitan ng diskarte. Tignan ang iyong pang-araw-araw na buhay at tignan kung ginagamit mo pa rin ang mga pangunahing nakasanayang pinag-uusapan natin. Diaphragmatic breathing, muscle relaxation at selective focus training. Kung mas nakatanim ang mga ito bilang mga gawi, mas automatiko mong ginagamit ang mga ito at mas nagiging agaran ang pagwawasto ng daan. Ito ay isang patuloy na proseso at pagsasanay na lumalalim sa oras at karanasan. Nakakatulong ang lahat ng exposure sa lahat ng hamon, kaya't maaari kang magpanik sa isang lugar sa paligid at kung hindi mo ito lalabanan, makakatulong ito sa iyo. Ang pagsasanay sa pagtanggap ng mga sensation ng pagkabalisa ay palaging nakakatulong sa lahat ng dako. Magsanay kang pumunta sa pinakamaraming lugar at sitwasyon na ganap na bago sa iyo hanggat maaari. Halimbawa, kung palagi kang pumupunta sa palengke, puntahan mo ang ibang lugar sa palengke na hindi mo pa napupuntahan. Kung palagi kang pumupunta sa isang grocery store, pumunta ka sa isang lugar na bihira mong puntahan. Kung nagmamaneho ka ng isang ruta, magmaneho ka ng ibang ruta. Kung tumatambay ka sa isang kwarto mo sa bahay, tumambay ka sa ibang kwarto. Maglagay lang ng maraming pagbabago sa iyong plano sa exposure therapy mo.